I also take exception to what the Commodore has labeled me as being makapili. In my testimony the first time, I said I am not pro-China, I am pro-Philippines. But I'm not makapili. He labeled several people as being makapili. So I took offense on that and I stopped following him. Ang nangyayari ho kasi reverse ngayon eh. Pag ang tao nasa gobyerno, nililabel ka as being makapili, just like that. And you know the reason, Mr. Chairman, why he called me makapili? I had an interview with a Chinese journalist. That doesn't make me makapili. That doesn't make anyone makapili. So, wag sana po natin dadalhin yung usapan sa kune-question yung katauhan ng tao. For a man in uniform to call me makapili, that's insulting. The Global Times is the known propagandist of the Chinese government. If you're going to look at those personalities na in-interview ng Global Times, you're going to doubt what is the objective why such personalities are being interviewed. If you're going to look at the posts of those people who were interviewed and who gave comments about our fight in the West Philippine Sea, I think that's where I'm getting that kind of assertion. Again, this is just an opinion, but those opinion is guarded on what I have seen so far in their social media posting about how they reacted on our responses in the West Philippine Sea, about how they downplayed the level of aggression that the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard is experiencing in the West Philippine Sea, not to mention the abuses of the Chinese Coast Guard against the Filipino fishermen in Bajo de Masinloc. I am not labeling anybody as makapili unless you're going to support and toe the line for our fight in the West Philippine Sea. Ang laban po natin sa West Philippine Sea requires amplification of truth and factual narrative. Let us not distort the messaging of the Philippine government. Ang laban po ng West Philippine Sea, hindi lamang po ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Laban po natin lahat ito bilang Pilipino. Ako po yung nagtataka mga kababayan sa mga DDS. Nagtataka po ako sa kanila dahil ayaw na ayaw po silang matatawag na makapili, maka-China, or yung ibang tao kasi tinatawag silang traidor. Ayaw po nilang mababansagan sila ng mga ganun salita. Nakakapagtaka po dahil kung titingnan niyo po yung kanilang mga content at yung narrative na kanilang pinapalaganap, contradicting po at ino-oppose po ang messaging na ginagawa ng foreign policy ni President Marcos Jr., mga kababayan. No? So, ayaw nilang matawag na makapili, na maka-China or traidor, napaka-reluctant naman nilang tawaging West Philippine Sea ang West Philippine Sea. Kahit alam pa nila na meron tayong 12 nautical miles territorial waters sa West Philippine Sea. Kahit man lang yun no? Sana tawagin nilang West Philippine Sea yun dahil meron tayong territorial waters, pero sila pa mismo ang gustong umopose sa term na West Philippine Sea na ginawa po ni President Pinoy Aquino. So, bakit kayo nagtataka mga DDS? Alam naman ng publiko na yung stand nyo leaning towards China. Na yung mga narrative nyo pro-China narrative, no? Pumapabor sa China. At saka, kung tama po yung pagkakarinig ko kay Commodore J. Tariela, no? Nagpa-interview, if I'm not mistaken, yung understanding ko, nagpa-interview po si Maluti Kia sa Global Times, and according kay Commodore J. Tariela, ang Global Times daw po ay di umano'y propagandista ng China. And pahapiw ko pong binasa yung interview ni Maluti Kia sa Global Times, no? May mga questions sa kanya and binasa ko po yung mga sagot niya, at sa pagkakaunawa ko po sa mga sagot niya, in my understanding, in my opinion, opposing the messaging of the foreign policy of the current administration. Opposing and contradicting the messaging of the foreign policy of President Bongbong Marcos Jr. So, siguro, kung may nasabi man si Commodore J. Tariela na makapili, pero I think parang bine-verify pa niya, no? Parang hindi rin naman niya inadmit, no? Doon sa usapan, no? Pero kung meron man, I think may pinagbabasihan po si Commodore J. Tariela. At kung yung mga tao ay binabansagan kayo, mga DDS, na makapili, traidor, or maka-China, intindihin nyo kung saan sila nanggagaling. Bakit kayo nababansagang ganon? Kasi nga yung stand nyo is opposing the stand of the majority of the Filipinos. Kahit naman sa surveys, di ba? Sinasabi na hindi po nagtitiwala ang mga Pilipino sa China. Mas malaki ang tiwala ng mga Pilipino sa Amerika.
Yan po yung given na katotohanan mga kababayan. Ano? So, ang dami kasing narrative ng mga DDS na talaga namang hindi gusto po ng mga Pilipino at sumasalungat sa foreign policy po ng kasalukuyang gobyerno dyan sa West Philippine Sea. So, sino matutuwa sa inyo? So, bakit hindi nyo maunawaan kung bakit may mga Pilipino na tinatawag kayo makapili, traidor, or maka-China? Huwag na tayong maglokohan dito mga kababayan. Mga DDS, huwag na tayong maglokohan. Ganyan ang stand nyo, ganyan ang inyong mga opinion at naratibo dahil ganyan ang stand ng idol nyo. Leaning towards China, niyayakap ang China. Na para bang gusto magpaubaya at para bang sumunod sa gusto ng China. Hindi po pwede yun sa majority ng mga Pilipino. Hindi yun uubra sa amin. No, wag na tayong maglokohan. Kung ang stand at polisiya ng idol nyo ay kamukha ng stand at polisiya ni Pinoy Aquino at ni PBBM, panigurado hindi ganyan ang narrative nyo. Panigurado kasama namin kayo na nagvo-voice out at bumabatikos kapag may ginawang kabalbalan ng China sa West Philippine Sea na against sa karapatan ng ating mga mangingisda, ng ating Navy at ng ating Coast Guard. Hindi nga kayo makaringgan or makakitaan ng simpatya na magbigay man lamang kayo ng suporta, moral support or verbal support sa ating Coast Guard at Navy dyan sa West Philippine Sea. Tapos ino-oppose nyo pa ang foreign policy ng bansa natin, ng ating gobyerno. Tapos ayaw nyo matawag na makapili, maka-China at traidor. Abay mahusay, mga kababayan, kamangha-mangha, yung ganyang uri ng thinking, no? Yung ganyang uri ng yung ganyang paraan ng pag-iisip ay talagang hindi po yan uubra sa mas maraming Pilipino. Dahil naniniwala ako, mas maraming Pilipino na suportado ang kasalukuyang polisiya ng Pangulong Marcos na kamuka sa polisiya ni Pinoy Aquino. Yun ngang arbitral ruling na naipanalo ng Pilipinas noong 2016 ni hindi nyo yun maipagmalaki. Kayo pa mismo ang gumagawa ng paraan para questionin, batikusin at kontrahin ang arbitral ruling na pabor sa bansa niyong Pilipinas. Kayo pa mismo mga DDS ang bumatikos ng maliit, ng insulto sa panalong iyon. Bakit? Dahil administrasyon ni Pinoy Aquino ang nag-asikaso noon at lumaban doon. Pero kung nagkataon na ang nag-asikaso noon at nagpanalo noon at ang naghain ng mga kaso sa Hague ay yung idol nyo, malamang sa malamang kayo ang nagbubunyi at kayo ang sumusuporta doon. International support ang nakalap ng Pilipinas nung nanalo tayo sa Hague, no? Yung Hague ruling na pabor sa atin. Tuwang-tuwa din sila at suportado tayo. Pati yung foreign policy natin, no? Suportado. Pero kayo na mga Pilipino, hindi nyo magawang suportahan, kayo pa ang bumabatikos at nang iinsulto. Tapos ayaw nyo matawag na makapili kayo, traidor or maka-China? Technically, siguro hindi nga. Siguro hindi nga kayo makapili or maka-China. Or siguro makapili talaga kayo or maka-China. Pero let's put it that way. Siguro hindi nga kayo makapili or maka-China. Pero hindi nyo masisisi ang mga Pilipino kung tawagin kayo makapili or maka-China dahil sa naratibo nyong pro-China na kinokontra nyo ang foreign policy na sarili nyong bansa. Sa mga ginagawa nyong content na hindi kaaya-aya sa maraming Pilipino. Hindi kami natutuwa sa inyo. Kaya sana maunawaan nyo kung bakit may mga Pilipino na nagpo-formulate ng idea ng tingin nila sa inyo dahil din mismo sa mga pinaggagawa nyo. So yun lang mga kababayan, ano? Imagine, according kay Commodore Tariela, propagandista ng China, magpapa-interview ka doon and then yung mga sagot mo doon sa interview, hindi ka aya-aya kapag nabasa ng isang Pilipino at hindi naka-align or hindi nakalinya sa foreign policy ng bansa mo diyan sa West Philippine Sea. Tapos sinasabi mo yun sa Global Times na di umano'y propagandista ng China na kakampi ng bansa nga napakaganid na gustong kamkamin, siguro lupa na lang gustong itara sa Pilipinas at lahat ng karagatan na tubig ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay gustong angkinin. Sinong matutuwa sa inyo? Hindi po ba mga kababayan? Talaga namang kamangha-mangha po ang paraan ng pag-iisip ng mga DDS mga kababayan. Kayo na lamang po ang humusga. Ilagay niyo sa comment section ang inyong opinion at reaksyon. Salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.